Ay, isang magandang araw po sa atin lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito po. No, sinasabi nila po, Marcoleta daw po ay mentor ba ni Libiste, no? Ayon po dito sa post ng Abante po na meron po isang netizen po na nakapansin, no? At marami din po nakakapansin nito na sinasabi nila na si Libiste daw ang nagtuturo daw di umano ay si Senator Dante Marcoleta. Ang sagot ko naman, ano naman, kung magturo si Senator Marcoleta, wala namang masama, di ba? Kung kay Libiste, kung tama naman landas ang tinatahak. Pero kung sa mga ayaw malaman kung sino mastermind, minamasama nyo si Marcoleta sa si Libiste kasi ayaw nyo malaman kung sino mastermind. Sapat na sa inyo sila Bong Revilla, sila Bryce Hernandez, hanggang doon lang, sapat na kayo. Oh, pero gusto pa niyo mag-solid ng pera sa mga ninakaw. Gusto nila isoli yung pera, pero yung mastermind, ayaw nilang tukuyin kung sino. Yun niya magiging dahilan yung mastermind na magsusoli lahat Kung gusto niyo ng kabuuan na magsoli ng pera, o malapit man sa kabuuan ang pagsusoli ng pera, dapat ang gagawin nyo, hulihin nyo yung mastermind. Dahil yung mga bubwit na ito, mga kickback lang to. Hindi ko masasabi ng kickback si Bong Revilla, no? Di umano. Kung halimbawa, itong mga to, kickback lang to, barya-barya lang to mga to. Diba? Nagpapaniwala kayo. Kaya ka nakapagtataka Ginawang WPP itong mga to. Ginawa pang hero itong mga to. Samantala, pag binabanggit mo pangalan nila Tamba, teka muna, hindi ka pwedeng gawin WPP. Di ba? Wag kong babanggitin ang pangalan ng dalawa na to, si Junior sa si Tamba, dahil hindi ka mabibigyan ng WPP. Yeah? At ngayon, pag binipilit mong bigyan ng WPP, isisisi nila, ang katulad ng ginawa nila kay Marcoleta, na sinisi nila kakampi daw, di umano mga diskaya. Yeah? Yan po, ito po. Kaya lumabas yung mga yan balita na yan, may mga nagsasabi na mentor daw di umano ni Libiste si Marcoleta. Ito, basahin natin. Humanga ang isang netizen sa naging coverage ng Billionaire News Channel sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects noong Lunes. Ayon sa post ni Miyako, ito ay matapos itutok ng BNC ang kamera kina Senador Dante Marcoleta at Batangas Representative Leandro Libiste habang nagbubulungan. Ito yung mga pagkakataon kasi akala nila tinuturuan ni Marcoleta isasagot itong si Libiste. Ano naman kung talagang tinuruan? Para naman sa bayan bakit? May masama ba? Si Marcoleta ba ay si Libiste ba anang urakot ng bayan para hindi turuan ng ganito? Tandaan nyo, resource person lang to. Hindi ito yung nasasangkot, di ba? Ganon din si Marcoleta, ba nakakalimot kayo? Ano kung matutukan? Kasi napansin niya naman nila mga kaibigan. Napansin nila si Senator Marcoleta sa si Libiste malapit, di ba? Nasa programang Net 25 din, napunta. Sa akin, pabor ako. Ang tawag dyan, pagtutulungan. Kasi kayo, wala kayong pagtutulungan. Kung ano lang lumabas sa isip nyo, yun na yun. Kung ano hinala nyo kay Marcoleta, yun na yun. Di ba? Bilib na bilib ako sa Billionaire News. Itinoon nila ang camera kina Marcoleta at Libiste na nagbubulungan. Ang galing ng dalawa sa lip reading, ani ni Isabel. Kasi siguro sa lip reading nila, nababasa na nagtuturoan nga, no? Napatanong din siya, si Marcoleta ba ang isang mentors o manipulator ni Libiste? Nagkakamali ka dyan. Kasi pangit na setang manipulator Ibig sabihin, parang pinalalabas mo, walang utak si Libiste? Hindi, ang tawag dyan, pakikipagtulungan. Kasi siguro kasi yung side nyo, hindi ko alam kung pinklawang ka, no? O kung loyalista ka, hindi kasi kayo tutulungan dyan. Yun na napapansin namin. Wala kami nakikitang tulungan dyan sa pagiging loyalista nyo, Ang pakikipagtulungan nyo, i-promote si Junior. Di ba? Di ba yung mga trolls? Ang galing-galing, pinakamagaling sa buong Pilipinas sa presidente, biruin mo, bulahin mo yung mga Pilipinong ganyan, pinakamagaling na presidente daw, tapos may mga page pa na, pinakamagaling daw sa buong mundong presidente, si BBM. Pero mo pang bobola yan, dinaig niya pa yung mga mataas na mga presidente ng ibang bansa, di ba? Di panluloko na yan, di ba? Hindi rin napigilan ng netizen na magduda sa mga dokumentong hawak ni Libiste na tinaguri ang Cabral Pass. Eto mga to matitigas ang ulo. Ba't ka magdududa? Sabi ng iba, yung Cabral Price na yan, Excel, madaling gawin niya. Maski ako kahit grade 1, kayang gawin yung Cabral Price Ba't naman gagawa si Libiste ng Cabral Price at makikipag-agawan pa daw di umano dun sa may CCTV, di ba? Pumunta pa dun sa kwarto na opisina ni Cabral. Kung gagawa na siya ng ganito, kayo naman, at hindi na eksena nyo, di ba? Peki naman ba ang hawak niyang Cabral papers gaya ng affidavit ni Gutesa? Anya. Hindi yan peke, madam, kung sino ka mo puman.
yung hawak na Cabral Files na yan, yung kay Gutesa, sige, granted. Pwedeng kay Gutesa galing lang yon. Pero itong Cabral Files, harap-harapan eh. Hindi ka ba nanonood ng balita? Kinuha niya kay Cabral eh. At sabi pa ni Libiste at ni Bonoan, pabasa nga natin to para mas maganda to. Ito mahirap sa mga to eh. Sige, tapusin mo natin. Wala pang pahayag si Marcoleta sa Libiste kaugnay sa mga aligasyong ito ng netizen. Ano naman? Sige, magkakampi, ano naman? Sige na si Marcoleta may sose na. Sige si Libiste may ano na, may solar na maanumalya, hindi niya binayaran mga Pilipino. Sige, ano naman? Sige na lahat na may kasalanan na. Pero, huwag niyo naman kalimutan yung hawak na Cabral Files. Huwag niyo naman i-discredit. Kayo naman, Ito ang hirap sa mga to eh. Ang hirap sa mga to. Walang pinagkaiba yan sa ganito May nakitang isang holdupper, kung saan holdupper. Nahuli yung holdupper. Nahuli. Ngayon, pinahawak ng dokumento yung holdupper. Pinabasa. Yung birth certificate, anong pangalan mo? Alberto, ganyan-ganyan. Hindi ka totoo yan, hindi Alberto yan. Sinungaling lahat ng files mo kasi holdupper ka. Ganun ba yon? Porket ba holdupper yung tao na agawan ng kasalanan, yung hawak niyang files hindi na totoo? Ganun ang pagkakaunawa nyo sa lahat ng buhay sa mundong ito eh. Porket masama yung tao na agawa ng isang bagay, hindi nyo na paniniwalaan. Diba? Ipagpalagay lang natin yan kay Marcoleta pati kay Levicia. Kung sakali nakagawa si biruin mo, gusto nilang palabasin, nakipag-agawan si Libiste kay Cabral, nasugatang kamay ni Cabral. Tapos, tamo, nakipag-agawan, so hindi totoo ang papeles ni Cabral. Biruin mo yun, sa mo nakulaan yan. Kapag nakipag-agawan ng papel, hindi na totoo yung papel. Bakit? Yung papel ba nag-i-evolve? Pag ba may isang tao nag-agawan sa papel, yung papel nag-iiba itsura? Na hindi na magiging totoo? Saan nyo nakuha yung ganyang logic nyo? Di ho ba? Eto, painggan po natin to. Dito po kay, mahalaga tong painggan po natin to kay Libiste. At sa hearing nung kay Lacson, panoorin mo himay-himay natin So let's move on. I would like to recognize the Honorable Congressman from the 1st District of Batangas, Congressman Leandro. What can you share with the committee? Thank you very much, Mr. Chair. I would be glad to answer any questions that you might have, specifically on the contents of the Cabral files. I also understand that DPWH is here, so perhaps they would be also well positioned to lead the discussion. But with Secretary Manny Bonoan here also, I believe this is a great opportunity to learn more about how the system of the budget allocations have worked. And I have here a printout of the list of over 17,000 projects, and they are actually divided into 12 major tags. Mr. Chair, it would be worth reading the major tags. There is a allocable of 401.3 billion, BINI 10 of 6 billion, BIP on top of 33.4 billion, Senti 2025 of 100 billion, F1 of 10 billion, N1 Prio 1 of 20 billion, non-allocable of 61.5 billion, OPESAP of 8 billion, OT2 of 21.27 billion, Sandy of 14 billion, senators of 20.5 billion. Ayan hindi ba kayo na-alarma dyan? Hindi nyo ba andyan na lahat? Hindi nyo ba ibangga lahat yan kung ano meron kayo? Labas nyo na? Papasinungaling nyo pa rin ba to, mga to? Ang dami nyo pa rin ba sabihin dyan? Napakadali na lang gawin. 1 plus 1 equals 2 na. Hindi ba sa binabasa ni Libis, hindi ba sapat yan para kunin yung isang record doon sa DPWH at sa mga anumang record, pagbanggay, pagtapat-tapatin? Wala pa ba diyang nakakagawa? Nantiti naman And ibig sabihin, may tinatago. SMB/others of 25.6 billion. This is based, sir, on the copy that I obtained as well as another copy that I have seen that was separately obtained from the DPWH. Yeah, may we ask the DPWH, are you familiar with the documents read out by Congressman Libiste? No, Mr. Chair. We have no copy. If you are of shown this a copy, can you attest to the authenticity of the document? Page, pakibigay nga isang kopya sa kay Undersecretary Bernabe. Actually, this is just a printout po.
Mr. Chair, if I may also call in Yusek Nick Conti from our planning service. Please take your seat. With your indulgence, Congressman, no, para lang makita natin kung properly authenticated ng DPWH. Hindi ka nahiya, Lacson? Hindi ka nahiya? Di ba? Hindi naman sa iyang posisyon na yan eh. Kaya ang gusto ng taong bayan kay Senator Rodante Marcoleta. Totoo yan. Mag-post ka sa Facebook, tingnan mo. Makikita mo yung taong bayan. Nagsasabi ayaw sa'yo dyan. Hindi ka nahiya. Nandiyan ka, nakaupo ka. Di ba? Hindi ka inaasahan ng tao, tapos paputol-putol ka pa mag-imbisigan mga nakaraan. Tapos ngayon nagagalit ka pag pinupuna ka sa Blue Ribbon. Di ba? Hindi ka nahiya. In the meantime, Tapos, hindi ka nahiya, yung diskarte mo, ayaw mo ipatawag si Martin kasi may interparliamentary courtesy. Samantalang si Marcoleta, gagawin, papatawag niya kahit may interparliamentary courtesy. Hindi ka nahiya? Ha? Hindi ba? Hindi ka naiyang? Hindi ka nailang? Taong bayan? Sasabihan mo si Senator Marcoleta kasi si Amy na yung kanilang nilabas, parang pinapawalang visa niya ata, parang ano, di ba? Na nakaka-insulto yung ginagawa ni Amy. Bakit? Yung si Marcoleta nakaupo sa Blue Ribbon, nag-iimbestiga siya. Kayo, nangingialam kayo ni Kiko Matching, saka ikaw. Ha? Bakit? Hindi ba na-insulto si Marcoleta nung sa simula? Naalala niyo yung simula? 'Di ba? Nag-iimbestiga si Marcoleta ng sa Blue Ribbon. Ito si Lacson, may privilege speech siya about din sa investigation. 'Di ba? Tapos si Kiko Matching, 'di ba? Nagkaparingan niya sa Net25 yung kaila Jens, yung reporter ng Net25 na sinasabi pati asawa ni Kiko Matching nadamay, 'di ba? Naalala nyo? Oh. Ngayon, si Marcoleta nag-iimbestiga rin ng ganito. Sabihin nyo nakaka-insulto? Yung dati, ginawa nyo, hindi ba nakaka-insulto yun? Tanungin ko lang kayo. Pag sa inyo ginawa, ayaw nyo? Pag sa gagawin ng iba, di ba, mga kaibigan? members can ask questions while waiting for the DPWH to examine the documents. Mr. Chair, while the DPWH is also here, we also have the budget per district summary, which was also obtained from them that maybe the page can also give them. Yan na yung papel, isang dokumento. Mr. Chair, yeah. We are comparing the documents now, and ahead. what we have is the second batch of documents pertaining to the district allocations budget allocations per district. As to the first set of files given to us, we have no personal knowledge of these files. Can you make a quick perusal para ma-determine nyo alin ba dyan yung pwede nyo agad na masabing ang source talaga DPWH at masabi nyo hindi yung iba? Kung hindi naman, you can do it at a later date, ano? Kung gusto nyo iuwi Mr. Chair, ito pong pangalawang set of files, we can validate. Ito po yung hawak ko ngayon. Ito pong first set, we will have to look into this. But I would surmise baka ito po yung galing sa computer ni late Undersecretary. Bakit siya magtitingin? Dapat yung gumagawa ng Cabral na yan, yung files na yan. Bakit sila? Hindi si Cabral, si Catalina Cabral kasi wala na si Catalina, di ba? Yung mga nakakasakop dyan sa planning, ba't di yan ang gumawa? So yung second batch, we can allow him to proceed, ano? To Yes, Mr. Chair. digest. O kaya iparinig sa atin sa public hearing na ito kung ano yung nilalaman. Yung second batch daw, okay lang. Mr. Chair, yung second batch actually na-post na rin sa Facebook noong Desyembre at summary lang naman po. No, I'm referring to the Blue Ribbon Committee records. Yung Facebook, hindi naman pwedeng gawin record ng Blue Ribbon. So you can discuss the second batch of documents if you wish. If not, then it's okay. Kala mo, galing-galing, Hindi daw pwedeng gawin yung sa Facebook, kung totoo yung sa Facebook, Di ba? Huwag ka magkasataan tapos.
Eh kung sa Facebook, itugma naman sa hawak niyang Cabral Files eh. Di ba? Pwede mong gawin yun eh. Ikaw naman, no? And, Well, I'd be happy to answer any questions na lang that you may have po. But may I also add, Mr. Chair, that Mr. Chair, Mr. Chair, if the good congressman will be the one to identify or talk about the contents of the files, I don't think he is competent because he is not part of the PWH. He is not even a staff of the PWH. He has nothing to do with the preparation of the entries, the consolidation of the reports. He has no personality to testify. I think what he can testify is limited only on how he was able to obtain the files from DPWH, particularly from the office of Yusek Cabral. At least, from legal standpoint, it is not proper for the congressman to identify or make any explanation as to the contents of the files. He will be incompetent. First of all, I don't think these files which he got has been authenticated by the DPWS. As I can see, they're refusing to render the authentication. Na-authenticate nila yung second batch. Yun ang nire-refer ko na pwedeng i-discuss based on his own analysis. Yes, Yung second batch that he submitted, authenticated na. so yes, Mr. Chair, that is one I would like to ask them. How do you authenticate? Is this a public record or a private record? this is of public record, Mr. Chair. This is a how do summary you- of kasi under the law, ang authenticate lang dun sa inano ng Supreme Court sa rules ng electronic evidence, mga private documents lang. Considering, Mr. Chair, that these are public documents, will you please tell us the manner by which you identify or authenticate public documents? Mr. Chair, we are just authenticating that these documents emanated from the DPWH. These summaries of Wala ba the- siyang considering that these are digital records, wala bang digital signature? Yun lang, pag meron digital signature by any way, I think the committee will accept it. walang digital signature, Mr. Chair. However, we have knowledge The of the authorship digital of this. signature hindi naman yung signature talaga eh. There are various ways by which these documents can be categorized as having digitally signed, not necessarily the signature of whoever is the custodian of that document. You understand? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair. The Vice Chairman is recognized. And then Senator Bam. Yeah, I would just like to ask former Secretary Bunoan. By the way, deferred na yung 10 or 15 minutes natin, ha? Labo-labo na ito. Whoever wants to ask questions. Ba't kaya ganyan sa hearing nyo? Ang alam ko na sa batas yan, yung hearing na minu-minuto, may 15 minutes ka rito, may 15 minutes. Alam mo, yan din isa sa mga dahilan kung ba't nagiging hadlang sa Oo, alam ko nasa batas yung sa hearing na yan, nasa ginagalang natin ng Senate hearing, na may mga oras, 15 minutes sa kanya, 15 minutes sa kanya magsasalita. Pero alam mo, yan ang isa sa mga dahilan kung ba't di matuklas-tuklasan yung mga anomalya nito. Kasi hindi niya masabi lahat ng gusto niya sasabihin eh. Kasi may oras eh, nagmamadali eh. Napipressure yung utak eh, yung magtatanong eh. Ako, yan lang ako ha. Makatwiran lang ang ginasabi ko ha. You may just call the attention of the chair. Mr. Chair, I would just like to ask Secretary Bunoan, have you seen these files, sir? Do you have any idea? Kasi Yusek po ninyo si Cabral na nasa possession niya po itong documents ito. Do you have a copy of these files, of these documents? Have you seen these documents? I have not seen anything. I have not seen any of these documents that we are talking about, Your Honor. Yusek Bernabe show Secretary Bunoan, former Secretary Bunoan. Teka muna, si Asek ba o Yusek Conti? With the kind permission of the Honorable Chairman, I'm Nicasio A. Conti, the Undersecretary who replaced Yusek. former Yusek. Tama, ipinasa na kay Bunoan yung papel. Yes, Mr. Chair. Secretariat. Kindly raise your Natataranta ang mga senador, natataranta lahat eh. No? hand. Do you Nagpapanik solemnly eh. swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Please take your seat. Thank you, Mr. Chair. Senator Erwin. Former Secretary Bunoan, can you identify these documents? Kasi
Undersecretary niyo siya. I'm sure you also have a copy or you have knowledge of these files. And this document that has been hawak yung that has been shown document. to me looks familiar to me, Your Honor. This is the this is a consolidation of the allocables, the computed Totoo. allocable per district. O eto explain ko Si Bunoan dapat nandiyan, tama, palakpakan. Makapagsasabi sa lahat ng mangyayari at sa term niya mga nangyari kay Cabral o kanino man kung sino ano. Pero ito, yung mag-i-explain ng papel na yan, dapat yung may alam. Alam mo ito umunting kaalaman, bakit si Bunoan di ba alam yan? Kung sabihin ko hindi alam ni Bunoan yan. Hindi ko siya sabing totally Ito, matagal ako, sabi ko sa inyo, matagal akong gumagawa ng budget, ng hindi national ng local. Tagal akong gumagawa ng budget ng local. Ngayon, may happy ako. Yung happy na yon, hindi niya alam yung ginagawa namin. Ang nakakaalam yung planning, pati yung budget analyst namin. Alam na alam niya, pati yung gumagawa at higit sa lahat, yung nag-e-encode. Payag ka, gumagawa ka ng budget, ikaw nag-e-encode. Mahihirapan ka. Ganun karami. May encoder dyan. Ako dati yung gumagawa budget ko ng yung AO namin, AO, Administrative Officer, sa isang opisina, ako lang taga-encode. Hanggang sa umpisa ako taga-encode, hanggang sa 1 taon, 2 taon, nakabisado ko yung pag-encode, alam ko na kung paano gumawa ng budget. Kaya dapat isasama nyo dyan, wala nakakaalam dyan sa mga senador, pati sa mga congressman, pati sa Kalaping, wala nakakaalam. Ako, naalam ko. Isama nyo dyan yung nag-encode nyan, dun sa opisina ni Cabral. At yung magsama kayo ng isang planning na dyan, na may hawak ng kaano na yan, hindi lang si Cabral. Yung budget, kung may budget analyst yan, malamang may budget analyst yan, isama nyo dyan. Dahil yan ang makakaintindi kung yan ay totoo o hindi. Di ba? Ba't ayaw nyo isama? Kasi yung happy ko, yung budget, ang tagal niya nagpunta mo yung happy ko, 15 years na doon naabutan ko. Ako kasi simula lang doon sa opisina na yon. Pero naglaon, syempre, matagal na rin ako nakasama, hindi niya alam niya yung budget na yan. Pero kung paano magbasa, maggawa, hindi niya kabisado. Siguro, mga 40 to 50% lang alam niya sa papel na yon. Pero ako bilang encoder at tagagawa ng budget, alam ko lahat ang busisi. Isang tingin lang kahit sa malayo kabisado ko Ayon, alam ko ano yon. Ayon, ano yan, MOE yan, eto ano yan. Kabisado ko kahit sa malayo, kahit na nakapikit ako makita ko lang yung pang ilang page. Pang-4, ito yan, dito sa janitorial, sa mga supply yan. Alam mo yun? Alam mo kasi ikaw nag-i-encode. Dapat yun ang isama nyo dyan. Oo, hindi po si Bunoan lang, dapat may backup siya dyan, mga planning, budget analyst, pati yung mga gumagawa dyan ng encode. Kayo naman. Kung di nyo pa ako narinig, di nyo malalaman yan. And well, there are other information here, including what has been the total allocation as for the total allocation from the General Appropriations Act. Mr. Chairman, may I, that is a list, total allocation. My question is, was it released? That list, yan, hawak ninyo yan, na sinabi na galing daw sa listahan yan. District yan. Hindi nila alam kung anong pinagagawa nila, di ba? Si Bunoan, hindi naman aamin yan hindi ko po alam to. Siyempre, ikaw Ikaw DPW Secretary, dapat alam mo yan Pero totally, Bunoan, aminin mo. Alam mo yan o hindi? Huwag ka na kayo magbangmangan. Di ba? Kasi ako encoder ako, gumagawa ako ng budget talaga Di ba? Ang nakakaalam talaga yan, mas talaga, yung encoder din. Di ba? Minsan yung hepe, walang alam Di ba? Taga-pirma lang yan, taga-suri lang yan, taga-plano lang, sinusuri lang niya, pero yung mismo, alam niya, may alam siya, bakit hindi? Pero yung mismong kabuuan, kung paano lahat yung himay-himay, ang nakakalam niya yung encoder, pati yung planning na gumawa niyan. District, listahan lang yan. Ano ba yung sinabit lang sa GAA, nasa GAA o nasa NEP, and then na-release ba? That I would Nagawa ba? That I would not. That is, I think, what the more important question to ask, not just a list. I am saying, Your Honor, that
looks familiar to me, but Oh. as far as these items were released, I would not have any information about it. You know. Mr. Chairman. Senator Bambi. Yes, Mr. Chairman, has the committee established how the list was acquired? Hindi pa. Nakapagkwento na ba si Congressman Leviste? May we know, Congressman Leviste, how you acquired the list? On September 4, with Yusek Cabral, after she had a phone call on speakerphone with Secretary Vince Dizon, and I also had my phone on speakerphone, and I believe that my mother also spoke with Secretary Vince Dizon that night. And Secretary Vince Dizon said that these are public documents and that all of them can be shared not only with me, but with the public. And were these given to you as a printout, or was this a file that was emailed to you? The printout that I have sent there with a timestamp September 9, 6:03 p.m. was a hard copy, and I also got a soft copy of that printout from the office of Yusek Cabral, with Yusek Cabral present. Okay, so yung email na pinanggalingan nung listahan is from a government employee or from an official email of the DPWH? Soft copy was given to me, Sorry, USB ba or it was Yes. emailed to you? USB. Okay, so may napakalinaw, di ba? Yan din ginagawa namin sa budget. Pag gusto ko humingi ng kopya ko, alam ba, ganito, ginawa namin, ako encoder, ginawa ko lahat, ha? Gumagawa ko ng budget sa sa LGU eh. Ha? Siyempre, madami yun. Ginagawa mo sa computer mo, sinave mo sa computer mo. Pag yung computer mo, kumidlat na malakas, sumabog yun, yari ka. Ulit ka sa in the top. Wala kang sinisave. Dapat may file ka. Ang ginagawa ko, may dalawang USB ako. Sinisave ko rito sa bulsa ko, ilalagay ko, isa, inuuwi ko sa bahay. Para kung mawala man yung isang USB ko, meron ako sa bahay na titira na kopya at masira man yung computer ko. Ganon kabilis, i-transfer sa USB yung mga files na yan, kahit napakarami. binigay sa yung hard copy at may binigay sa yung USB with all of these files. Yes, my USB was the one that got the files. Okay, so binigay mo yung USB mo kay Undersecretary Cabral at kinopya niya from her computer. It was my USB from their computer in the presence of Yusek Cabral. Yes, but you have to Ayan o, sa mga babadi ko sa Leviste, anong dahilan para magsinungaling siya sa inyo? Sige nga, anong dahilan? Magpayaman? Mayaman na yan. Anong dahilan para magsinungaling siya sa inyo? Na nakuha niya talaga yung Cabral files, na talagang totoo yan na hawak niya. we just want Tatamaan kasi ang 19th Congress ng mga senador eh. Natataranta na to mga to eh. to establish how the information arrived to the committee, no? So could you share with us how it arrived here? So binigyan ka ng hard copy, and how did you get the soft copy? In the presence of Yusek Cabral, I asked if I could get a soft copy of it, and my USB, after a few minutes, because it wasn't readily with me, was brought by my staff. And it was also seen on CCTV that we were coming in and out of the office. Tama. And Nakita namin yun. that time, Yusek Cabral was with us. And that was after a phone conversation with Secretary Vince Dizon. Okay, so yung USB mo mismo, nilagay mo sa computer ni Yusek Cabral, and they transferred the file to your USB Tama. In the Correct. office of Yusek Cabral. in her computer. In the planning services office computer. O tignan mo, napakatibay. Naknanteting naman talaga kayo. Gumagawa ko ng budget ha? Paggawa mo ng budget mo sa opisina mo, ipapa-approve mo yan dun sa planning. At pagkatapos ng planning, uugnay ka sa budget office. Sa akin na sa LGU itong kinukwento ko ha? Tapos, lahat ng ipapasok mong item, makipag-unayan ka sa procurement, mga uli na yan mga ano na yan Tapos babalik ulit ang planning. Tapos kakausapin mo yung budget analyst mo. Ano ba to? Magtutulungan kayo niyan Ang mga mas nakakaintindi niyan yung planning. Ikaw tagagawa ka lang, taga-encode ka lang Di ba? Taga-singit ka lang ng mga ginagawa doon kung ma-approbahan yan. Ang mag-a-approve pa rin yan, yung pag-budget deliberation na, budget hearing na, yan na, budget approval na, dami niyan Pero ang pinakamahalaga yung planning.
Kahit sa paggawa ng bahay, gagawa ka ng bahay mo, walang plano, hindi ka magpaplano, ano? Parang ganun lang din yun eh. Okay. So, ibig sabihin yan, there should be a copy. Totoo yung hawak niya, dumaan pala sa planning eh. At dapat ang makakabasa dyan yung planning. Ikaan niya, patay na si Cabral. Bakit? Ang gumagawa lang ba sa Pilipinas, sa buong Pilipinas ng budget, si Cabral lang? Bakit siya lang ba may nakagawa niya? Napakaraming Pilipino na nakagawa niya. Maski ako pag-hire niyo ako dyan sa budget national kaya kong gawin yan konti aral lang konti oh. Pero siyempre, sahuran niyo ako ng mataas ang sahuran niya kasi puyatan yan. Tsaka sensitive yan. Isang letter lang, isang quit lang. Kung computerized pa kung yan naka-computerize isang quit lang di tatanggapin ng machine. Tatandaan nyo yan. Kung ito ginawa sa computer sa Excel, pansamantala lang yan. Pero kung alam ko kami LGU, hindi na sa Excel ginagawa ang budget. Kaya wag nyo kami linlangin. Ang alam ko, ginagawa na ang budget, hindi na sa Excel. Pwede ka mag-print sa Excel for humihingi ng soft copy. Pero ang opisyal, gumagawa ka sa computer. May tinatawag na computerized, hindi Excel. May application na tinatawag na para lang paggawa ng budget. Doon lahat yun nakasave. Magkamali ka isang tuldok, isang slash, papaulit sa'yo ng planning. Ipapaulit sa'yo, ay mali to, burahin mo to. Ulitin mo sa computer. Ganun ka-sensitive yan. Maraming encoder yan. Kaya naniniwala ko, yung Cabral Files na yan, hindi yan basa-basa. Diyos ko po, kung talaga may marunong dyan, isang tingin lang sa papel na ganito. Tignan, may mga tuldok-tuldok, pati yung mga slash, totoo yan. Ako, pag nakita ko, masabi ko totoo yan Oo. Hindi pwede sabihin, ay, ano to? Tamo, titignan pa ni Bono ang tagal-tagal. Ano ba to? Totoo ba to? Ano ba to? Hindi niya alam Pero yung gumagawa, yung nag-encode niya, yung planning, alam niya. Oho. Hindi yan sa Excel. Yung Excel na yan, ginagawa lang yan pag humihingi ng kopya. Ang alam ko hindi ko sinasabing sila yun, pibibintangan ko hindi Kasi ganoon ang karanasan ko sa LGU. LGU yun what if pa kaya national? In DPWH as well, because Maraming kayo natututunan sa akin. Diba? Iba kasi dyan, vlogger-vloggeran lang nakikisaw-saw lang Diba? Doon ka sa may experience, na taga-gobyerno. Dati ako ang tagal ko sa gobyerno, sige po. Pinanggalingan yung files na yon. Correct, Congressman Levis, no? Yes, and after your line of questioning, Mr. Senator, I also have here the names of the encoders that are also noted on each line of the file. So DPWH can verify. I don't think you can verify that right now by just looking at the hard copy. The best way to verify is to go back to your computer, check it there, and makikita kung totoo nga ba ito. Correct, no? Mr. Chair, can we share our Tapos isa pa to mga to. Ano alam niya sa budget ng mga to? version of what transpired last September 4? What was reported to us that happened September 4 was that when Congressman Leviste came to DPWH and he was asking for the district allocation per district budget allocation. And this was the one authorized by Secretary Dizon. And that's the second batch of documents given to us, shown to us, and which we are validating. Afterwards, what was reported was that the Congressman Leviste went to the computer and got files from Secretary Cabral's computer. We are not certain what files were acquired. Right after that, we secured the computer. It was sealed off, taken off to ensure that it remains intact and hindi na po siya matamper. And last December, the Ombudsman issued a subpoena. Ito ang sinasabi niya yung computer yata na sinasabi ko na hindi na siya Excel ginagawa. Ginagawa siya sa isang particular talaga na pang-computer. Isang application sa computer na para lang talaga pag gumawa ng budget. Maintindihan niya sinasabi ko pag nagtanong kayo, ewan ko kung may FOI ito itanong nyo mismo sa Malacanang o sa budget o yung hindi Malacanang, I mean sa gumagawa ng budget. Tignan nyo, alam ko hindi na Excel ang panggawa. Nung araw, Excel ang ginagawa. Kaya nadadaya, na-edit. Mabilisan ang paggawa kasi Excel niya alaman Kahit Kindle, kayang gawin Di ba? Kahit sabi grade 1, kayang gawin Pero ngayon gumagawa ng budget, ang alam ko lang hindi ko pagkamala, hindi na Excel. Ba't anya Excel yung kay Leviste? Kasi soft copy, binigyan ka. Oo. Pwede kang bigyan through Excel. Sabi niya,
Doon sa isang computer, ba pag yung computer, ni-right click mo yung computer, yung arrow, sa mabubuksan tong larawan, PSD file, to Word file. Di ba pwede ka mamili kung convert mo yung file mo? Eto, pwede i-convert sa Excel file. Kung manghihingi ng soft copy yung kung sino man. Di ba? Manghihingi si governor, manghihingi si presidente, may soft copy siya. Pero yung mismong application sa computer, ibibigay mo sa kanya, hindi niya maintindihan yun. Para siya nag-aral ng Photoshop na, ano to? Anong kakalikutin ko dito? Ano to? Paano buksan yung budget? It's nyo. Ako, alam ko yun, yung computerized na yun, pag nakita ko, kabisado ko yun. including that CPU, which we immediately turned over to the ombudsman Yeah, tama yan, yung CPU kunin. same day, including all printouts of the letter request in his office. And as of this moment, that CPU, which remained untouched as of September 4, is with the ombudsman. So, Alam mo sir kahit yung CPU na yon, basagin mo, itapon mo, may server yan, doon nakasave sa server yan. Yung sinasabi kong file na dapat isave, yung pag naka-Excel na, kasi pag nasira yung computer mo, mawawala yung Excel mong file. Kailangan mo isave sa USB yon. Pero yung gumagawa ng mismong budget, nasisave yan through computer mo, pero doon sa server. Alam ba, sa isang opisina, 10 kayong opisina, no, may isang server. Di ba sa computer shop ganyan? Di ba sa computer shop nung araw, di ba? Ilang computer yan? 20 kayo. May mga number. Di ba pag minigtas ng kamay, sir, kuya, extend pa po ako isang oras. Di ba? Doon kinakalikod sa sa server, doon pinipindot yung computer mo. Ganon din to paggawa ng budget. Di ba? Only the ombudsman. Ang nakakaalam niya, yung mismo may server. Dapat, sabi ko sa'yo, kumuha kayo ng IT dyan. Munti ka naman, ano ka ba? IT ako. Tapos ako ng IT. Pero, ang umpisa ko nga dyan, encoder lang nga ako eh. Hanggang sa syempre, encoder ka, mas magaling pa ako sa gumagawa ng budget dati, kaya ako naggumawa ng budget dati. Diba? Kaya alam ko yung pasikot-sikot na yon. Sino yung mas nakakaalam? One can actually Tanungin niyo ako, may karapatan ba ako na ipaliwanag yung budget na ginagawa ko? Ako nga gumagawa, ako nag-encode eh. verify. Is that what you're saying, Yusek Bernat? that is correct. Only the ombudsman can verify because the computer is with them. That is correct, Mr. Chair. Correct, no? Thank you, Congressman Mr. Reviste Chair. would like to respond. May I also kindly add Tamo, nangangapa lahat ng mga senador, di alam mga pagsasabi ng mga to. Isama niyo ako dyan, sasabihin ko sa'yo. Papatit kahit pa paano makambag ako ng 2%. that I believe there are two other groups that also have soft copies of this same file. One is the office of Senator Lacson, who I understand obtained it from the lawyer of the family of Yusek Cabral. And the second is Billionario News Channel, who must have obtained it from some other source within DPWH separate from me. And I have seen another soft copy of the file, which has a slightly different file name than my file. And it is, as I have seen, exactly the same. So the public can be assured that it's not solely reliant on my copy of the file because there are multiple groups that also have a copy of the file. Mr. Chair. But was just to clarify, the files that were given to me by the lawyer of the late Undersecretary, ito yung SARO, dated December 27. Para sila nag-iimbestiga tapos nagtatanong sa isa't isa, nangangapa sila, no? Ako kasi marunong ako eh. Kayo, ilagay nyo sarili nyo. Halimbawa, sa mga nakikinig halimbawa, 10 kayong doktor. 10 kayong doktor Pag nagkwentuhan kayo na about sa anatomy ng tao, lahat kayo related. Hindi para kayo nangangapa. Subukan nyo walang doktor dyan kausap kayo. 10 tao, puro engineer, hindi naman doktor nag-usap-usap tungkol sa sakit, tungkol sa anatomy. Tamo, nagkakandalito-lito sila. Hindi alam ano sabihin. Ang alam ko sa ano na yan, sa anatomy na yan, andyan yung atay. Yung atay, may kailangan ng nutrients na ganito. Hindi nila alam Bakit? Hindi naman nila forte yun Yeah, pero professional sila, magagaling sila, engineer sila. Pero yung pinag-uusapan nila, pandoktor. Ano kailangan pag pinag-uusapan yung pandoktor? Dapat may doktor dyan man lang, 1 o 2. Ganon din dyan. Dapat pinag-uusapan nyo yung budget na yan, hindi lang hepe andyan dyan. Kailangan yung nag-i-encode, yung gumagawa ng budget, pati mismo yung nag-i-input sa computer ng budget. Para mas makakarelate kayo. Hindi kayo nangangapa kung ano-ano pinagsasabi dyan. Di ba? Ako naramdaman ko, hirap na hirap sila mag-analyze sa isa't isa. Di ba? Ang nangibabaw lang syempre, kahihiyan, huwag lang mapahiya. Dapat magaling tayo mag-imbestiga. Naisip mo ba yun, Lacson?
Ako, naisip ko yun. 2024, 50 billion plus, 30 billion of which flood control projects. And when we cross-check with the records, may mga ghost flood control projects doon. Pero I just found out na incomplete yung, kasi may doon sa SARO na yon, ang total doon nasa mga 100 plus billion, hindi lang 50 billion. Coming from, I think, 155 billion, yung whole universe. So, hindi kumpleto yung aking files. Yun lang binigay sa akin personally or through an intermediary nung lawyer ni late Undersecretary. And it appears na mayroong magkakapareho doon sa files ni Congressman Libiste at saka sa aking files. I didn't anymore attempt to ask, and, you know, i-follow ko na rin kay Secretary Toledo. I-walk through nyo nga kami, paano kayo makakuha ng pera o ng pondo from the unprogrammed appropriation? Of course, nangyari lang ito mostly in 2024. Kasi medyo naabuso yung unprogrammed. Ayan, mga ganyan, medyo sa encoder, hindi na alam yan. Sa labas na kasi nangyayari yan eh. Hindi na sa, medyo, may alam ka rin dapat dyan, pero hindi mo na pinanghihimasukan kung yung ba ay nabili, kung saan nabili yung sasakyan, pinabudgetan, hindi na labas na ano dyan, labas na ang encoder dyan. Appropriations in the GAA of 2024, di ba? Ang laki, sobrang laki. So, December 27, patapos na yung taon. Nag-issue pa ng SARO, I suppose, kasi pag sinabi nating special purpose fund, nandun yung unprogrammed appropriations. And in 2024, I recall, inamend ng Congress yung special provisions. Dinagdagan nila. Because ang alam ko sa special provisions ng unprogrammed appropriations, napakahigpit. Hindi ka makakakuha ng pera doon. Unless merong excess collection sa non-tax, not even revenue collection, non-tax revenue collection, may excess. Second, kung merong approved loan. Di ba? And third, kung, what's the third, Secretary? Yun na nga yung may excess, yung certification. Approved loan, may excess non-tax revenue collection. New revenue measurements. And new accompanying revenue measure. That's the third. In 2025, tinake out na yon. Binalik na sa non-tax revenue, etc., etc. Now, can you walk us through paano ba nakakahugot sa unprogrammed appropriations? Who initiates? DBM ba? Agency ba? DOF ba? But eventually, the only person authorized to release. Ang hirap mag-imbestiga, no, Sir Lacson, no? No? Yung parang kala mo na nga, yung gusto mong sagot manggaling sa kanila pa, no? Hindi sa'yo, no? Hindi ka tulad ni Senator Marcoleta. Pag nagtatanong yan, alam niya na yung sagot. Hinihintay niya lang kung alam mo. O, tanong! Bakit niya pa itatanong kung alam niya pala sagot? Siyempre, doon niya mahuhuli kung sisinungaling ka eh. Kasi yung pag-uusap na, hindi naman yung budget hearing. Hindi naman yung hearing kung saan, hearing niya ng investigasyon. Ang kailangan niya, mahuli mo yung tao kung sisinungaling, kung yung ba totoo yung sinasabi niya. Kaya si Marcoleta magtatanong, alam na sagot. Bago niya tanong. Hindi ka tulad dito ni Lacson, hindi ko alam kung alam niya sa tanong. Kaya siya nagtatanong, para gusto lang malaman. Hindi ka tulad ni Marcoleta, kaya nagtatanong, hindi para may malaman si Marcoleta, para lumabas ang katotohanan. Is the President or the Office of the Yan ang pinagkaiba nila, mga kasama. Ngayon, buti na lang, dito ako. President, correct? Ako lang nakakapaghayag ng vlogger na ganito eh. Walang ibang vlogger nakakaisip nito na ako lang nakakakita ng mga kakaunting huli ko kagad eh. Silip ko kagad eh. The DBM, Mr. Chair. DBM, parang alam ko nasa gaan yan, only the President can order or authorize the realignment. Kung saan program, i-realign to augment items do sa regular budget. Now that you're saying it's DBM, then I submit, no? To Yeah. DBM. Mr. Chair. Bigyan mo lang kami ng Okay. rundown. Paano ba yung ruta niyan? Okay, Mr. Chair. Thank you. So basically, the agency requests for the unprogrammed appropriations first are received, of course, by the DBM Central Office,
which is mayroon po yung tinatawag na DMS, yung Documentary Monitoring System po namin, which then it will be routed for those who handles those specific requests. For example, DPWH, i-reroute namin po doon sa may hawak na po ng DPWH, we call the Bureau. And then, of course, initial review and compliance, of course, dire-review po ng ahensya or the bureau that handles it. Following what has been mentioned, kung na-achieve po yung ating trigger to unlock the unprogrammed appropriations, which is yung excess revenue or there is a new revenue measures plus yung ating mga there's a perfected loan when it is particular for the foreign assisted projects. Okay. So after that po, the requesting bureau will now, of course, transfer that or request for our what we call the debit vouchers, which is kasi may administrator po ng unprogrammed appropriations para may control po tayo as far as releases for the unprogrammed appropriations, just like other lump sum funds, like for some pension gratuity fund and miscellaneous benefit fund, may lump sum po na monitor or the administrator. So once debit voucher has been approved, yan po, release na po namin yan, okay, transmitted to the, of course, meron pa yung sinusundan po. It will pass through the Office of the Assistant Secretary of the Budget Preparation and Execution Group, together with the Undersecretary of the Budget Preparation and Execution Group. And then, once that's approved or endorsed to the Secretary, that will be signed by the Secretary, and this now becomes the special allotment release order signed and approved by the Secretary, Mr. Chair. Wait, anong role ng DOF? Sila magsasabi na merong excess revenue. Yeah, I forgot to mention that, Mr. Na-omit nyo, yes. I forgot to mention that, Mr. Chair. First, the excess revenue should be certified by the Bureau of DOF through the Bureau of the Treasury na may excess revenue po tayo. When we say excess revenue, that is comparison between the program versus the actual collection during that period. So yun po yung kailangan po natin may excess revenue muna bago natin ma-unlock yung Secretary, non-tax revenue. Not necessarily revenue collection, and non-tax revenue. Well, pag-usapan dito. From the certification that was certified, it came from the non-tax revenue, Yeah. Mr. Chair. Correct. Yes. Yeah. So, ganun po yun. So yun na yung ruta nun. Yes, Mr. Chair. Hindi ito nag-i-search sa DOF, sasabihin ng Treasury, meron tayong excess dito, DBM, kumuha na kayo ng listahan sa mga agencies. Hindi ganon. Parang ganon ang alam ko eh. Yung ano po, Kasi hindi po na kayo makaka-act kung hindi nyo alam na merong excess revenue. yes, collection, yes, diba? Mr. Chair. Because the agency cannot request without that excess Correct. revenue. So talagang nanggagaling muna sa Department of Finance. Yes, Mr. Or Chair. PDR. That there is an excess revenue. Okay. Sino? Mr. Yes. Chair. Yeah. May I direct my question to our Prosecutor General? So there were files going around, but the source is now with the Ombudsman. That's correct. No, we can verify that. That is correct, Mr. Chair. Okay. So may mga files si Congressman Lean, may files ang committee, but the real source is in that Sorry, Senator computer. Bang, correcto lang. Hindi pa sa committee. Hindi ko pa binibigay ito sa committee. Sorry. Kasi nga, hindi siya verified. Hindi authenticated. Okay. Kaya I'm just keeping it in my possession. Okay. So there are files that are around, but the source nasa DPWH, nasa computer ni Undersecretary Cabral at na-turn over na yon sa Ombudsman. That is correct, Mr. That is Chair. correct. Now, PG, I know you're not with the Ombudsman, but let me just ask, since you're the Prosecutor General, kung may ganoong data, anong usually ginagawa ng isang agency like the DOJ or the Ombudsman with that data? What do you do with it? Well, ang ginagawa ho namin pagka ganyan, pagka-computer, we request for forensics examination to extract and to look at the data which is in the computer, which I believe is what the Office of the Ombudsman will also be doing, sir. So you will check the veracity of that Yes. data, no? Yes. Based on testimony, based on real-world occurrences, we will find out ano ba yung na-release,
Are these projects ghost projects or not? Eventually, meron bang mga kumita dito o hindi, no? So the data is basically a lead for the DOJ and the Ombudsman. That is correct, sir. The data that would be extracted based on the forensics examination will at the start be just leads that can be followed by the investigating police agencies or the National Bureau of Investigation that will aid them in their investigation. As it is, it's not yet the determination of the veracity or the truthfulness of the contents of this information. It's first trying to find out, okay, these are leads, tingnan natin saan tayo dadalhin itong mga leads na to kung ito susundan natin. And these files are much talked about. Do we have the commitment that they will be further investigated at matitingnan talaga siya kung ano ba talaga yung authenticity at veracity at kung meron ba talagang malfeasance na makikita sa mga files na ito? Is that a commitment, PG? Well, while I am not with the Office of the Ombudsman, Mr. Chair, nonetheless, we are in constant communication with the Office of the Ombudsman, and we have already somehow discussed the matter of the files, but since it's with the Office of the Ombudsman, it's really their call. I know for a fact that they will start also some forensics examination of the computer, and then that would start and kick off possible investigations to ascertain, one, the authenticity of the documents that were secured, and then second, to also ascertain the veracity of the contents. Yung hinahanap na paki-authenticate, tell us whether these are real or not, or the veracity. Currently, it's still in process. Yes po. Yes po. Okay. Thank you. Salamat po. Mr. Chair. Mr. Chair, with your indulgence, we just received reports na naglabas na po ng arrest warrant sa Sandigan Bayan laban kina Engineer Bryce Hernandez and Engineer JP Mendoza. Now, Mr. Chair, I just want to put on record that one Ginawang WPP yan, di ba? Pero ikukulong. Bakit yung Diskaya di nyo ginawang ganyan? Kung Diskaya pala, ikukulong nyo na rin pala, dapat ginawa yung WPP para umamin man lang sino mastermind bago ikulong. Hindi sana alam nyo na mastermind, maliban na lang kung ayaw talaga malaman kung sino mastermind. Eh ang gagawin nyo, huwag bigyan ng WPP yan para matakot sa kanyang seguridad sa buhay para at pagsuli mo na ng pera. Biruin mo, ginawang kondisyon yung isang batas ginawang kondisyon yung isa pang kondisyon na magsoli mo ng pera. Saan nakakita ng ganun? Bago bigyan ng WPP, yung batas, yung WPP nasa batas. Yung restitution, magsoli muna, wala naman sa batas. Ginawang kondisyon nyo sa batas. Sipin mo, magsoli ka muna ng pera bago namin binyakan ng WPP. Bakit? Hindi ba pwede sabay? Ha? Hindi pwede naman sabay, di ba? Pero ba't di nyo ginawa na sabay? Ayaw nyo maging sabay. Kasi pag nauna, alinman, sumabay man ng WPP, tutuga yan sa mastermind. Bagay na ayaw nyo na malaman. the arrest warrant is served to these individuals, what are we going to do? The Blue Ribbon Committee shall transfer the custody to Sandigan Bayan, or shall we wait for the hard copy of these warrants of arrest? We need to wait for the official copy of the warrant of arrest. So I'm sure Sandigan Bayan will communicate with us. And when that time comes, then we will turn them over to the custody, legal custody of the Sandigan Bayan. Thank you, Mr. Chair. Okay, agad Yes, na lang po muna tayo Mr. mga kababayan natin, no? Yun lang po ang gagawin natin. Basta pakikinggan natin sila, yung mga susunod na kabanatang gagawin nila. Basta tatandaan nyo, yung Cabral Files na hawak ni Libiste, hindi ko sila masisiguradong totoo na yon. Pero binibigyan ko kayo ng idea na kapag galing niya sa planning, may possible na 100% totoo yan. Yeah? Kailangan, wala lang paligoy-ligoy pa. Sko po, andyan na kayo sa hearing eh. Hindi mo pa pinagbanggayan kung ano meron ng Cabral Files, meron sa DPWH. Hanggang ngayon ba paligoy-ligoy pa rin kayo? Bakit? May tinatago ba? Okay, paalam sa inyong lahat.